Hello mga dear friends! Welcome back to my channel. Para sa ating lesson sa video ito, pag-aaralan natin kung paano ba nagkakaiba ang should, must, have to kapag ang ibig sabihin natin ay napaka-importanting gawin ang isang bagay. Sige, simulan natin. Let's start kung ano ba ang alam niyo sa tatlong models na ito kapag ginagamit sila to express necessity. Alin ba ang ibig sabihin ay 1. It is the right thing or a good thing to do. Or 2. You require yourself or others to do. Or 3. You are required to do. Saan ba dito ang meaning ng should, ng must, at ng have to? Kung hindi niyo pa alam, sige, aalamin natin. Should ang gagamitin kapag ibig mong sabihin ay importante siyang gawin dahil ito ay nararapat. Ito ay mabuti. Ito ay tama. Should, ano ba ang tamang gawin? I-should natin yan. Kaya madalas kapag nagbibigay tayo ng advice, gumagamit tayo ng should. Dahil ibig sabihin natin, importante na gawin mo ito dahil ito ang tama. Yung parang ganun ang meaning natin pag nagbibigay tayo ng advice madalas, di ba? Gawin mo ito yung tamang gawin. You should do this. Must naman ang gagamitin natin to express na kailangan itong gawin kapag ikaw mismo ang nag-require sa sarili mo. Nire-require mo, inoobliga mo yung sarili mo or yung iba kung ano ang kailangan gawin. So, nakadepende siya kung sino ang nag-require at kung ano ang kailangan. Kung siya ang nag-require, ikaw ang nag-require, at kung sino man ang nag-require, siya ang gagamit ng must. Kaya madalas, gamit ito kung ano sa opinion mo ang mahalagang gawin mo or mahalagang gawin ng iba. Ito rin ang gagamitin kapag ang authority may nire-require. Kasi yun ang inisip nila na kailangan gawin ng iba. Ang have to naman ay para sa mga nauobliga. Yung mga susunod na lang kung ano ang kailangan gawin dahil may authority na nag-impose nito sa kanila. Kaya nga required to do. Ikaw yung naka-receive ng requirement at ikaw yung dapat gumawa dahil may nag-require sa'yo. So kapag mga batas at regulations na kailangang sundin, have to ang gagamitin kapag pinag-uusapan natin to. Sige, punta tayo sa mga examples para mas maliwanagan tayo. So, sa example na to, may nasaktan ka. So, nag-advise si friend mo na humingi ng sorry. Sa isip ni friend mo, mahalagang mag-sorry ka dahil ito ang tamang gawin kapag may nasaktan kang ibang tao. Ganito ang should. Gagamitin siya kung ang ibig sabihin natin ay mahalagang gawin ng isang bagay. Ito ang tamang gawin. So, parang ang standard natin sa tama dito ay naka-base siya sa morality ng society or kung ano mismo yung standard na nagsasalita, kung ano ang tingin niya ay tama. Okay. Ito naman, another example ng should ang gamit. Meaning, it's a good thing to do. Should ang gamit dito dahil pinahahalagahan ng nagsasalita ang pagkapanalo nila. Mahalagang mag-celebrate sila dahil nakakabuti ito sa kanila. Good thing. Mabuti ito para sa kanilang team. Kaya gamit niya ay should. Makikita natin na kapag should ang gamit, hindi siya ini-impose. Suggested siya. Pero nandun pa rin na mahalagang gawin. Very important. Mahalagang gawin ng isang bagay. Pero depende na sa kausap kung gagawin ba ito or hindi. May choice na pwedeng hindi gawin kahit na mahalaga ang bagay na ito. So again, should means ito ang nararapat, ito dapat, recommended siya. Pero nasa sayo na kung gagawin mo, hindi ka pinipilit. Pero mahalaga siya. Na-gets niyo ba? Punta naman tayo sa must. Sa example, sinabi ng speaker na kailangan niyo mag-general cleaning
once a week dahil gusto niyang gawin ito. Opinion niya ito. Ito ang naisip niyang kailangan gawin dahil madaling madumi ang bahay nila. Ini-impose niya ito sa sarili niya at sa kasamahan niya. Hindi ito suggested. No? Of course, pwede namang gawing suggested ito at gagamitin natin ang should. Pero ang point dito ay hindi pwedeng hindi gawin. Nire-require niya ang sarili niya at ang mga kasamahan niya. Walang choice na umayaw. Kaya sinasabi natin, I must study hard. Nire-require natin sa sarili natin. I must go on a diet. May determination talaga na gagawin na parang walang choice. The same din pag nire-require tayo ng mga authority. Kaya madalas kapag nakakakita tayo ng mga requirements sa job hiring, may mga must, di ba? Must be like this, must be like that. Kasi nire-require nila. Sila yung nag-require, kaya gumagamit sila ng must. Sa example na to, ni-require ng employer ang pag-submit ng resume on schedule. Yung employer ang gumawa ng requirement, kaya must ang gamit dito. Nagets niyo ba? Ito namang have to, kung ano ang dapat sundin. You're required to do. Dahil required, naoobliga tayo. Kaya sa halimbawa, I have to submit my resume on or before Friday. Kasi sumusunod lang yung subject sa requirement ng a-applyan niya. The same din ang example na to. Kailangan lang sumunod dahil pinatutupad na ang pagsuot ng face mask at face shield at may karampatang parusa ang di susunod. Kaya parang better choice ka na kung di sumunod dahil ang other choice mo ay penalty. So, have to, you are required. So, makikita natin na have to ang gagamitin kapag tinutukoy lang natin kung ano ang dapat sundin. Dahil ipinapatupad ito. May nag-require sa'yo na oobliga ka. Pero ang pagka-oblige natin ay di lang naman sa regulations galing. Minsan, may mga situations din na na-oblige tayo na gawin ng isang bagay na para bang walang better choice but to do it. Gaya ng situation na to, may aksidente. Pwede nating iparating dito na kailangan siyang tumawag ng ambulance at police. Dahil ito ang protocol sa situation. Ito yung required na gagawin ng situation. Ano pa ang similar na situation? Nasira ang sasakyan mo. So, parang magiging required na ipa-fix mo siya para magamit ulit. So, you have to have it fixed. Nagets, diba? Makikita natin na may thin line lang naman ang should at have to dito sa situational requirements. Kaya, pwede rin gumamit ng should dito. Pero lighter lang yung meaning niya kasi suggestive yung meaning niya. Pag have to ang gamit, requirement na talaga, hindi pwedeng hindi gawin. No choice sa term natin. So, depende sa intensity ng kahalagahan. Is it required or is it good to do? To sum up, should ang gamit natin kapag mahalagang gawin ng isang bagay dahil ito ay mabuti at tama. Recommended siya, hindi imposed. Hindi pinipilit, but nire-recommend. Sinasuggest dahil mabuti at tama. Mas naman, kapag ini-impose siya, nire-require. Kung sino ang nag-impose, kung sino ang nag-require, yun ang gagamit ng must. Pwedeng gawin sa sarili, pwede rin gawin sa iba. So, when you oblige yourself or other people. Have to naman, kung ang tinutukoy ay ang mga dapat sundin, mga rules and regulations, mga batas, mga requirements ng authorities, or mga kailangan gawin dahil tinatawag ng sitwasyon na oobliga tayo ng iba or ng sitwasyon. Nagets niyo ba? So, of course, pag nag-aaral tayo ng mga verbs, kailangan natin alamin ang kanilang verb patterns. Ano ba ang
tamang forma nila kapag ginagamit sila sa sentence. So should, must, and have to, kung positive ang statements, ganito yung form nila. Dahil modals ang mga ito, base form talaga ang kapartner nila na main verb. So halimbawa, ang verb natin ay go. So wala ibang form kundi go lang, hindi going, hindi goes, hindi went. Kung swim naman ito, so swim na should swim, not should swimming. So should go, must go, have to go. And take note na ang have to ay may singular at plural form. So kapag singular, has to go. Has to. Pag plural, have to. Nagets niyo ba? Kung negative naman, no, mga importanteng hindi gawin dahil hindi tama, no, ito yung meaning niya. Kung positive, importanteng gawin. Kung negative, importante na hindi gawin. Huwag gawin. Kapag ganito na ang meaning niya, nag-negative structure na siya, ang should ay magiging shouldn't, ang must ay magiging mustn't, at ang partner nila ay base form pa rin ng main verb. Pero, here's the catch. Ang has or have to ay walang negative form na ang meaning ay na importante na hindi gawin. Meron siyang negative na don't have to, pero iba yung meaning. Yung meaning ay hindi na importanteng gawin. Parang nagiging optional. Ito, shouldn't go, no? Nire-recommenda na huwag gawin. Mustn't go, na ini-impose na huwag gawin. At don't have to, hindi importanteng gawin. Kung gagawin mo, okay lang. Kung hindi mo gagawin, no problem. Don't have to. So, madalas, kapag ganito ang meaning, si has to or si have to ay manghihiram ng mustn't. Ito na rin yung gamitin na important not to do ang meaning. Kasi wala siyang negative form para sa ganitong meaning. So, watch out for this ha. Kapag gusto natin ng meaning na mahalagang hindi ito gagawin dahil requirement ito, bawal ito, mustn't lang ang gagamitin natin. Nagets niyo ba? Mahalaga rin na maintindihan natin na kapag ang tinutukoy natin ay ang mahalagang gawin sa past, ang should at saka ang must naman ay walang past form. So may nilagay ako dito pero hindi ito past form ng should. May should have na past form pero iba naman ang meaning niya. Ang should have na ganito, past form ng should, no? Should have, ay may halong meaning na regret. May panghihinayang. Hindi talaga yung meaning na recommended sa past. Kaya to avoid this meaning, pag gusto natin yung ano yung recommended na gawin sa past, gagamit na lang tayo ng be supposed to. Was supposed to, were supposed to. Ito yung equivalent ng should sa past. So, I was supposed to go. Dapat akong pumunta at that time. Yun siya dapat. Ang must, sabi ko na wala siyang past form. Kaya kung ang ibig mong sabihin ay importante siyang dapat ginawa niyo siya sa past, importante siyang gawin, but tinutukoy ay ang past time. Ang gagamitin natin ay ang past form ng has to and or have to dahil meron siyang past form. Ito yung had to. I had to go. No, importante at that time na pumunta ako doon kung saan man yun. Kailangan kong pumunta. Required ako at that time in the past. Walang form ang must dito. Kaya para sa past, manghihiram naman ng had to si must. Kung sa negative, si has to or si have to ang manghihiram kay mustn't. Ngayon si must sa past ay manghihiram siya ng had to.
ginagamit ko lang yung term na hiram dahil walang mga forms nila. So, madalas yung mga users ng language ay kung ano yung available na structure. Ang negative, ang past, yun yung ginagamit. Nagets, di ba? Sige, let's see how much you have learned. Practice tayo. Ano ba ang appropriate na gamitin sa mga situation dito? Should, must, or have to? Say first. Joy can't join us tomorrow. She blank work. Ano ba dapat dito? Should, must, or have to? Check natin. Has to ang appropriate sa situation. Bakit? Kasi work yun, required or obliged si Joy na magtrabaho bukas. Nagtatrabaho siya. So, nire-require siya ng employer niya na mag-report sa duty. She has to work. Number 2, you're gaining a lot of weight. You blank go on a diet. Ano ba dapat? Should, must, or have to? Let's check. Ang appropriate dito ay should. Kasi recommended siya na mag-diet, pero nasa sa kanya kung i-follow niya. Nasa sa'yo kung i-follow mo. But it's recommended na mag-diet ka. Kasi you're gaining weight. Number 3, we blank be at the airport at least 30 minutes before our schedule. If we're not, we might miss our flight. So ano ba dapat dito? Should, must, or have to? Okay, have to dapat dito kasi required yun na nasa airport ka by that time. Dapat talaga at least 30 minutes before your schedule, nasa airport ka na. Kasi mag-boarding na. So, mamimiss mo yung flight mo kapag wala ka sa time. So, it's a have to. Number 4. So, example, public notice sa bus station. May nakalagay doon. This is a public area. You blank keep an eye on your belongings. Sa notice, ano ba dapat ang nasa blank? Tingnan natin. So, must ang appropriate dito dahil ni-require ng management yung naglagay ng notice yung management ng bus station. So, sila yung nag-require. So, para iwas mawala ng gamit, in-impose nila, must keep an eye on your belongings. Number 5, sabi ni teacher, your project is due on Friday. You blank submitted on or before the deadline. Sabi ng students, yes sir. So, ano ba ang appropriate sa blank space? Let's check. Must ang bagay dito. Dahil si sir ay nag-require. So, siya ang nagsabi ng requirement, gagamitin niya yung must. Na-perfect niyo ba sa practice? Good. This time, test yourself na. Pili pa rin kayo kung ano ang appropriate. Should, must, or have to. Sige, take your time and then tingnan ang tamang sagot right after answering. Na-perfect pa? Ang galing naman. At yon ang kaibahan at ang tamang paggamit ng should, must, and have to para mag-express kung ano ang mahalagang gawin. I hope may na-learn na naman kayo sa video ito. Thank you so much for learning with me. See you next time. Bye-bye!